Whew, grabe, finally ay dumating na rin yung pinakahihintay kong kubo na i-deliver sa aking lote kasi almost 3 months ko siyang hinintay. Yes, almost 3 months before siya na i-deliver sa aming lugar na supposedly ay 3 weeks lang yung napag-usapan namin. And sobrang stress talaga ang naidulot nito sa akin na umabot pa talaga tayo or umabot pa talaga kami sa pagpapablatter sa pulis. Pati sa pag-deliver nila ay sobrang nakaka-stress kasi kailangan tanggalin yung mga bubong ng ating kubo kasi meron silang nadaan ng malaking puno na hindi makakadaan yung kubo natin kapag hindi tatanggalin yung bubong. And as you can see, ay maraming nagtutulungan and isa rin yan sa naging stress na naibigay sa akin kasi supposedly ay 20 persons yung dadalhin nila na tao para sa pagbubuhat ng ating kubo. But 8 persons lang yung nadala nila. So ayan, ako pa ang humanap ng kulang na tao para maipuno doon sa lilipat ng ating kubo. And also, dapat sila pa yung mag-cater ng bayad. But tayo na lang ang nagbayad kasi nga sobrang stressful na. But it's okay na lang as long as dumating na yung kubo sa ating lote. At the same time, hindi pa ito tapos kasi meron pa siyang parang extension na terrace sa labas. And also, hindi pa ito nalalagyan ng varnish. So, ayan, pinagtutulungan na nila itong ilipat papunta sa ating lote. Ang kubo po natin ay, as you can see, ay hindi po siya maliit. So, malaking kubo po siya. And also sa loob ay meron na siyang mga double wall at kesame. And as you can see, wala pa siyang pinto kasi meron siyang sliding door. So, hindi nila nilagay sa biyahe, baka daw makrack. So, mamaya pa nila ilalagay yan. So, shout out pala sa napakagwapo kong husband, yung naka red and black na shorts. Then, yung naka sky blue na hat ay yan po yung father ko. Siya po yung nagka-count para buhatin yung kubo namin at ilagay sa proper place na. So, ayan lang mga kabangers. I hope na matapos na po yung stress na naidulot nito sa akin. And makatulog na ako ng mahimbing sa gabi.